Superintendent Arroyo, magandang umaga po. Hello. Umaga po. Opo, yun po ang aming tanong po. Kumusta po yung ating ano diyan, yung ating Nabotas Sanitary Land Field Fire? Paki-update po kami, Superintendent. Yes, Sir Mel. No, ito yung sunog ay Abril Agis nagsimula, no, Abril Agis, actually. okay. Stand corrected. Opo. April Opo. 10 pala. Opo. 10. Yes po, kaya pang 18 araw na. Ito kasi ay hindi ordinaryong sunog, no? Hindi to typical na surface na sunog. Ito ay talagang komplikadong mga subsurface combustion. Ibig sabihin layered yung mga basura, no, mga bulubundukin ng mga basura. Kaya transition tayo, sir, from excessive water misting or flooding. Hindi siya applicable din kasi may mga uh, malawakang operasyon na ang ginagawa natin ngayon, no, interagency na. Actually hindi nga lang mga ahensya ng gobyerno, local at national. Meron na rin mga international na tumulong tulad ng Japan International Cooperation Agency nga or yung JICA Mhm. para mag-assist sa nasabing smoldering base. Nag-provide sila ng technical guidance at saka yung paano maging efficient yung operation. Mhm. Kaya nag-ship tayo, sir, no, kasi yung typical na paggamit kasi ng tubig ay pwedeng mag-damage rin ng landfill liner system. Opo, opo. Nakadesenyo kasi yun to prevent rin yung mga toxic na sa ilalim Opo, nun para opo. hindi mag-leak sa surrounding, no. Mhm. Kaya ang presence ng methane fuel, dahil yung na-decompose ng mga organic matter natin ay sa ilalim nun, ay Opo. tuloy-tuloy pa rin yung pag extract doon, no? Kaya makita natin kahit after 18 days na may mga hotspot pa rin. Mhm. Kaya ang magiging focus natin sa ngayon ay uh, soil capping and compacting. Pero syempre bago tayo doon sa pagtakip talaga, no, ng Lupa. soil capping and Lupa. compacting, Opo. meron din tayo mga difficulties sa mga terrain at saka sa stability. Opo. Kasi bulubundukin ngayon, ibig sabihin hindi rin basta-basta makaka-penetrate yung mga heavy equipment Opo, natin, opo. maaaring tumaob yun or mahulog sa mga bangin. Kaya Opo. kailangan talaga yung patuloy na soil capping and compacting. Mhm. Pero as of now, no, masasabi natin yung area ay more than 40 hectares Mhm. at ang nasunog, no, na nung first 2 weeks, no, halos sa 33% ang or 33 hectares ang naapektuhan or 30 hectares more or less ang naapektuhan. Opo. Kaya yung sa remaining na yan, yung nasunog na yan na 30 plus hectares, Oho. masasabi natin na sa 40 to 50% na kahit paano yung naigisagawang pagtakip ng mga soil, no, or yung soil capping Opo, and opo. compacting kung So, tawagin. So ibig sabihin mhm. sa mga area na yon ay hindi na siya nag-i-emit ng usok, pero yung Mm. remaining na 50. hectares pa na Oo. hindi pa basta-basta malalapitan dahil sa challenges nga ng terrain at Opo. saka yung stability ng mga bulubundukin ng mga basura. Opo. Pero yun nga, Superintendent. paggabi, Opo. Superintendent. lumalakas yung hangin Mhm. at nagkakaroon pa rin ng mga oxygen at nagkakaroon pa rin ng hotspot. Pero hindi na yung tulad ng mga unang linggo Mm. na buong landfill halos ang yung nasabi nating involved, no, na 30+% na nasusunog. Ngayon po ay mga hotspot na lang. Opo, mga ano lang, pa sulpot-sulpot lang po, hindi kabuuan. Pero ano pa rin 'yan, 50% pa rin halos po yung hindi po natatakpan na superintendent. O ang ano po ang target po ninyo? Kailan po matatakpan ng gusto ng lupa po yung kabuuan po ng 40 hectares na 'yon, superintendent? Yes, ano, ang nabanggit ko nga kanina, no, na ito ay patuloy na isinasagawang malawakang operasyon kasamang iba't ibang ahensya. Oho. Kaya pagdating diyan sa nagre-rely tayo, ito kasi ay talagang sabihin natin engineering approach, no, necessary na to kasi iba Mm. nang ang Approach. involved dito. Kaya nakarely tayo doon sa availability ng soil para Oo. pag
gamit sa pagtakip din at saka sa mga heavy equipment. Although marami na po tayong heavy equipment na na-provide lalo na from DPWH, no, at talaga nakatutok rin yung Nabota City LGU Opo. sa pangunguna ng ating mayor doon. At patuloy po ang pinoprovide ng inyong BFP sa assistance doon Mhm. para totally ma-extinguish to, no, at hindi pa tayo nagdedeklara ng fire out dahil po may mga hotspot pa rin po at may mga hiwa-hiwalay pang mga pag-emit ng usok. Pero ang ginagawa ng soil capping na ito at compacting ito ay magiging permanenteng solusyon. Ano? Ito yung long-term containment and kasama na rin po doon sa rehabilitation plan. Again, Sir Melo, no, yung sa katanungan, mga hanggang kailan Matatapos. Opo. matotally ma-extinguish ay ano to interagency, kaya ang talagang ano diyan ay coordination and cooperation at depende rin po sa availability ng Lupa. gagamiting panambak doon. Opo. So sa ngayon po masasabi lang natin ay inaayos natin yung terrain na magiging stable na yung terrain para marating na ng mga heavy equipment yung mga delikadong lugar Opo. at totally matakpan na natin ang Opo. lupain yon. Opo, saan kayo kumukuha ng lupa nga pala? Problema nyo ba yung pagkukunan ng lupa, Superintendent? Yes sir, siguro sir ang pinaka-right authority diyan to answer yung kung saan galing yan ay ang ating kasamahan sa DPWH, no. Aha. Kasi pero ang kagandahan naman Sir Melo, last April 19, Aha. linggo po 'yon, ay dati-dati nakakarating lang ang ating mga fire trucks, heavy equipment sa Opo. isla sa pamamagitan ng Roro, no. Dahil hiwalay na isla nga yun, mga layong 2.6 kilometers. Pero last Sunday nga, nung after April 10 nagsimula, tapos nung April 19, nakapagawa na ang DPWH ng daanan Papunta ron. papunta doon sa isla. Ibig sabihin, nakakadaan na yung mga heavy equipment at Oo. ibig sabihin din, tuloy-tuloy na yung Wala. pagdala ng mga Lupa. panambak na lupa. At Opo. ganoon din ang aming mga fire trucks, no, ay accessible na po yung island, Opo. hindi na naka-rely sa mga Roro lamang. Opo. Sige po, ganito lang. Good luck na lang po sa inyo at sana po mas mapabilis po yan kasi nanganganib po ang kalusugan ng marami sa atin sa Metro Manila, lalo yung may mga comorbidity. Salamat po, Superintendent Yes, Sir Arroyo. Melo. Makakaasa po kayo, hindi namin yan iiwan hanggat hindi yan totally masuppress po. Opo, opo. Fire Superintendent Anthony Arroyo, spokesperson ng Bureau of Fire Protection.